Great songs. Amen. Amen. All right, let's all stand up, please. Let us all stand up, please. And maganda po ang ating napakinggan. Magandang awitan. Maganda na pakinggan po natin mga testimonies, but I believe ay wala na pong higit sa mensaheng mapapakinggan po natin sa gabi po na ito. Amen. Brethren, the mindset always is that God allowed us to be here tonight. It's because plano niyang mapakinggan po natin at matanggap ang mensaheng maririnig natin sa gabi po na ito. Amen. Amen. Alright, tayo po ay manatiling nakatayo habang tinatawagan po natin ating preacher for tonight, Sir R.G. Landicho. Amen. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At thank you po Sir Jow. At muli po, salamat po sa gabing ito na muli nagkasama-sama tayo. Amen. Masaya ba tayo na tayo po ay nasa loob ng bahay-sambahan? Amen. Okay, sige po, tayo po ay manatiling nakatayo and let's open our Bibles in Revelation chapter number 3. Revelation chapter number 3. Beginning from verse number 1 down to verse number 6. Verse number 1, and unto the angel of the church in Sardis write, These things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Verse number 2, Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt know not what I will come upon thee. Verse number 4, Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name for my Father, and before his angels. Verse number 6, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang aralin natin every Wednesday. Ang series of lesson po natin every Wednesday on the Church of Sardis. At ako'y naniniwala that God has prepared something special for us this evening na muli po ay makakatulong upang tayo po ay patuloy po na lumago sa gawain ng Panginoon. Amen. Tayo po ay sandali manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito, sa pagkakataon na kami po ay mag-aaral ng inyo pong salita. And I pray, O God, na kayo po ang kumilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa mga anak po ninyo na makikinig, please give them, O God, the right spirit sa kanila pong pagtanggap ng inyo pong salita. At ganoon din po sa akin, Panginoon, bilang minsahero ngayong gabi, gamitin niyo po ako mightily, Panginoon. I can do nothing without your help, O God. I can do nothing without your power, O God. I really need your help. Please, O God, empower me. Please, Holy Spirit, flow through me. Gawin niyo po akong pagpapala ngayong gabi, Panginoon. At ano man po nakikita niyo po na karumihan sa aming puso at kaisipan, Panginoon, that can hinder and that will hinder the blessing, O God, that you are going to give us this evening. Please, O God, take away those sins and please make us worthy, O God, to receive blessings from your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. You may now be seated. At muli po, isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for another privilege na pinagkaloob po sa akin ng ating pong mahal na pastor, ang muli pong makapaghatid po sa atin ng salita po ng Diyos. At gaya po na nabanggit ko po kanina, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral po natin patungkol po sa Church of Sardis. At magkakaroon lang po tayo ng konting recap
sa nakaraan po na atin pong tinalakay about the Church of Sardis. At ito pong Church of Sardis, this church was recognized by the Lord Jesus Christ as a dead church. Okay po, as a dead church. At bagamat meron silang, of course, sarili nilang pananaw sa kanilang sarili, they have their own point of view pagdating sa kanilang kalagayan bilang church. Pero mga kapatid, ay sa harapan ng Diyos, sila po ay patay. That is their true condition before God. They are dead in the sight of God. Patay po sila sa harapan po ng Diyos. At dito po sa Book of Revelation, dito po ay merong 7 simbahan po na meron pong 7 simbahan at isa na po dyan ang Church of Sardis. But out of those 7 churches, mga kapatid, merong 2 churches, merong 2 simbahan na hindi pinagkalooban o hindi binigyan ng commendation ng Panginoon. Ibig sabihin, mayroong 2 simbahan na hindi man lang sinabihan ng Diyos na maganda. Ayon po sa Scripture. Okay po? At walang iba kundi ang Church of Sardis at ganoon din po yung Church o Laodicean Church. Okay po? 2 church ang hindi po binigyan ng commendation po ng Panginoon. But the rest, merong commendation ng Panginoon at alam naman po natin na ang Diyos ay pag nakita niya na meron kang maayos na ginagawa, ay talagang i-commend ka rin ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay nagko-commend din, mga kapatid. Pero nagtataka, pinag-iisipan ko, bakit kaya walang commendation itong 2 church na ito? Hindi naman siguro all throughout ng kanilang pamumuhay, bilang isang church o bilang isang Kristiyano, ay wala silang maayos sa ginawa. Maaring siguro meron din silang maayos sa ginawa, pero pinag-aaralan ko, bakit kaya walang commendation sa kanila ang Panginoon? Bakit ganun? Bakit parang ang binigyan lang ng emphasis ay yung kanilang maling kalagayan o yung kanilang maling totoong kalagayan? Yun po ang binigyan ng emphasis ng Panginoon. Inisip-isip ko at check ko sa Bible, maybe because of their pride. Maybe because of their pride. Sabi ko nga po, ito pong Church of Sardis, their problem is their wrong estimation of themselves. Ang akala nila okay sila, ang akala nila ay maayos sila, pero ang tunay nilang kalagayan sa harapan ng Diyos ay hindi po maayos. Yan po ang kanilang kalagayan. And even dito po sa church, punta po tayo in Book of Revelation, chapter number 3, verse number 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, and the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Okay po, proceed po tayo dito po in chapter number 3 in verse number 14, and chapter number 3 in verse number 17, verse number 16. So then, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increase with goods. Self-proclaim po, mga kapatid, and have need of nothing. Yan po ang kanilang pananaw sa kanilang sarili. Wala na silang kailangan. Nag-focus na sila on material things, mga kapatid, on temporal things. At yun na po ang naging basihan ng kanilang pananaw sa kanilang sarili. Na okay na sila. Yun ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? And knowest not, itong hindi nyo alam, yan lang ang alam nyo. Kala nyo parang wala na kayong kailangan. Mayaman na kayo, yan ang inyong kalagayan. Pero ang sabi ng Panginoon, and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. That is your true condition. Yan ang tunay ninyong kalagayan. Hindi talaga kayo mayaman. Maaring mayaman kayo sa ibabaw ng lupang ito, pero naghihirap na kayo espiritual. Yan ang inyong tunay na kalagayan. Could you imagine? Wala po tayo mababasa po dito na commendation ang Panginoon sa kanila. Alam niyo po, yung problema po ng Church of Sardis and Laodicean Church, mga kapatid, ay pares lamang. Wrong estimation of themselves. And wrong estimation, mga kapatid,
produces pride. Pag ikaw ay nagkaroon na ng maling pag-istama sa iyong sarili, yan po ay nagpo-produce ng pride. Pag ang akala mo ay ito ka na, ituturing mo yung iba na ganito. Pag ang akala mo ikaw ay maaring matagal na sa church, yung ituturing mo yung mga bago sa church na mas okay ka sa kanila. Pag nagkaroon ka na ng maling pagkaunawa, pag-istima sa iyong sarili, dyan na unti-unting mapaprocess yung pride. Hindi porket may position ka, mas okay ka sa kanila. Lagi sinasabi ng ating position, ng ating mahal na pastor, ang position, yan po ay may kaakibat na responsibility. In every position, there is a responsibility. At bilang isang Kristiyano, mas dapat na maging aware tayo sa responsibility and not to the position. Ang pinaka dapat pagsusumikapan natin ay kung paano natin magagawa ang ating responsibility at hindi kung paano tayo makikita sa ating position. Could you imagine? Hindi nila alam, hindi ko alam kung anong kalagayan nila sa church, hindi ko alam literal yung kalagayan ng Church of Sardis sa kanilang church, kung may mga ano ba ministry nila, gaano na ba sila katagal sa church, wala po akong idea. Pero ayon po sa liwanag ng Biblia, ang Diyos ay merong bad comment sa kanila. Ang Diyos ay merong nakita sa kanila na maaaring hindi po nila nakikita. At same problem po yung dalawa. Ano po? Wrong estimation. Maling pag-estima sa kanilang sarili. Could you imagine, mga kapatid? Yan po ang isang malaking problema. Pag andyan na ang pride, alam po natin na ang pride kailanman ay hindi ginusto ng Diyos. Amen. In Proverbs chapter number 8, in verse number 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Kailanman ang Diyos ay hindi niya ginusto o pinalano na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng pride. Amen. Could you imagine, ang pride ang naging dahilan, alam po natin kung bakit si Lucifer ay napatalsik. Amen. Maaring meron siyang maling pagkaunawa sa kanyang sarili. Binigyan lang ng Diyos ng wisdom. Binigyan ng Diyos ng blessing. Pero yung blessing na binigay sa kanya ng Diyos ang naging dahilan upang estimahin niya ang kanyang sarili na mataas. And even ang Diyos, gusto niya ng kalabanin. I will be the most high. I will be. Hindi na siya nakontento sa binigay sa kanya ng Diyos. Gusto niya na magkaroon ng sariling pangalan. Could you imagine? Kailanman ang pride, mga kapatid, walang maitutulong sa isang Kristiyano. Kailanman ang pride ay walang maitutulong sa isang simbahan. Siguro ang isip nila okay sila. They thought that they are okay. But the truth of the matter is they are not, because they are dead in the sight of God. Patay sila sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ang pride, hindi ka paniniwalain na meron kang pride. Paniniwalain ka ng pride na okay ka kahit hindi ka okay. Kaya ang isip nila siguro okay, we're okay. Pero sa harapan ng Diyos, they are not. Sila ay patay sa harapan ng Diyos. But because of their pride, mga kapatid, pinaniniwala nila ang kanilang sarili na sila po ay okay. Yan po ang kanilang kalagayan, mga kapatid, sa harapan po ng Diyos. Yan ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Don't allow your pride to control you. Wag mong papahintulutan na ikaw ay makontrol ng inyong pride. Alam niyo po kung bakit? Because it will pull you down. Ibababa ka, ibabagsak ka ng pride. In Proverbs chapter number 29, in verse number 23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in what? In spirit. A man's pride shall bring him. Ibababa ka niyan, mga kapatid. Walang sino man na itinaas ng pride. Walang sino man na totoong tinaas ng pride. Alam niyo po, ang nagtataas sa atin because of pride yung ating isip. Akala lang natin yun. Ang isang taong may pride, puro akala na lang yan. Akala niya okay siya, akala niya mataas siya, akala niya ganito siya. Pero ang kanyang totoong kondisyon, yung kanyang inaakala ay opposite sa kanyang totoong kalagayan. Ano akala nila okay sila, pero could you imagine, patay sila sa harapan ng Diyos.
Grabe ang pagbaba ng Diyos o ng pride sa kanila. Talaga, alam yung isang tao, pag namatay, 6 to 10 feet below the ground, ililibing yan. Could you imagine, grabing ibababa ka ng pride, mga kapatid. Walang ibang pwedeng, o walang ibang magandang paglalagyan sa atin, mga kapatid, ang pride. Because sabi ng Biblia, a man's pride shall bring him low. Ibababa ka ng pride. Yung character mo, ibababa ng pride. Yung reputation mo, ibababa ng pride. Tandaan natin minsan na tayong itinaas ng Diyos. Amen? Mga kapatid, habang ang Diyos ay nagsusumikap na tayo ay itaas, wag natin pahintulutan na ibaba naman tayo ng ating pride. Mga kapatid, napakaganda ng ating kalagayan. Kung ang ating kalagayan ay bunga ng pakikialam ng Diyos, meron kang magandang kalagayan. Pero kung ang kalagayan mo ay bunga ng pride, meron kang hindi magandang kalagayan. Walang sino mang maayos na Kristiyano na kung saan ay possessed ng pride. Walang sino mang maayos na Kristiyano na kung saan ay possessed ng pride. Don't allow your pride to control you. Alam niyo po kung saan nilagay o dinala yung Church of Sardis ng kanilang pride? Where did pride brought them? The Church of Sardis to a dead condition. Saan po sila nilagay ng pride? To a dead condition. Pag sinabi natin dead, nakaraan pinag-aralan po natin kung bakit sila tinawag the dead church, because they are not functioning according to the purpose of God in their life. Hindi na sila nagpa-function. Ibig sabihin, anumang bagay na patay, hindi na magpa-function. Amen? Pag ang ngipin mo ay masakit, mga kapatid, hindi na magpa-function na maayos. Amen? Pag ang ngipin mo'y sira, ang ngipin mo'y patay, hindi magpa-function na maayos. Ang isang taong patay, anong magagawa? What can a dead man do? Nothing but problem. Amen? Walang magagawang maayos ang isang taong patay ang isang taong patay. Ang isang taong patay, yan yung aalagaan. Yan yung aalalayan. Yan po yung bibigyan ng pansin. Yan yung isang taong patay. Wala na, hindi na yung productive. Sa halip na siya ang tutulong, siya na lagi ang tutulungan. Napansin niyo po ba, meron bang isang taong patay dyan na inasahan natin? Pagbuhatin natin yung patay na yun, no? Hindi po. Buhatin natin yung patay. Amen? Buhatin natin yung patay. Paano kaya natin ililibing to? Teka lang, paano? Problema ang isang taong patay. Amen? Yung isang part ng katawan mo na patay, problema yan eh. At ang matindi nito, hindi lang yan basta problema, nandadamay pa yan. Amen? Naaapektuhan niya pa ang ibang tao o ang ibang bagay, ang ibang parts na nakapaligid po sa kanya. Could you imagine, saan po sila dinala ng kanilang pride? To a dead condition. At wala nang pinakampangit na kondisyon, kundi yung patay na kondisyon. Amen? Yung patay na condition. Mga kapatid, could you imagine, hindi na sila nagpa-function. Hindi na sila nagpa-function. Alam niyo po, ang pinaka-purpose ng Diyos sa bawat isa po sa atin, bilang isang Kristiyano, hindi lang para iligtas tayo, for us to be a blessing to others. Amen? Kaya, magpasalamat tayo before the ascension of the Lord Jesus Christ. Binigyan niya tayo ng matinding responsibility. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yun po ay patunay na meron po tayong function sa loob ng simbahan. We are to be a blessing to others. We are to encourage others. We are to win others. We are to be a help to others. Yan ang ating kalagayan, mga kapatid. Meron tayong function. At ang function natin, mga kapatid, ay laging dapat magbibigay ng kaluwalhatian po sa Diyos. Amen? But kung hindi ka na nagpa-function, ang matindi nito, hindi ka na productive, hindi ka na nagpa-function, at ang matindi nito, nakakadamay ka pa. Yung ngipin, hindi mo na mapakinabangan, nandadamay pa. Kahit yung isang prutas na sira, inihiwala yan kasi nandadamay yan eh. Amen? Could you imagine?
Pag hindi ka na nag-function, alam bang hindi lang nagtatapos sa'yo? May maapektuhan na iba. Pag hindi ka nag-function, hindi, dito lang ako, at least, wala lang, parang -1 lang. Hindi -1 lang. Mayroon pang mamaminus. Meron pang mababawas. Pag nakita nilang dati ka nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon, sa kadela na nagpa-function ka bilang membro ng church, and yet bigla kang makikita, nasa na yun? Bakit andyan na lang yan? Bakit laging nakasimangot yan? Bakit pagkatapos sa service, uuwi na lang yan? Bakit ganyan lang ang kalagayan niya? Nakakapanghina naman. Hindi mo ba alam na may mga bagong Kristiyano na nakatingin sa iyo, na kung saan ikaw ay tinitingnan na itong Kristiyanong ito, ang saya naman ito maglingkod, kahit mag-isa ay nagso-soul winning, kahit na galing trabaho, umahabol dito sa church, kahit na anong problema sa kanyang buhay, by the grace of God, siya ay nananatili. Pero bakit ngayon nakaupo siya at parang laging nakasimangot at parang hindi ko na makitaan ang ngiti? Ano na nangyari? Nakakalungkot naman. Sa halip na encouragement tayo sa iba, problema na tayo sa iba sa kadela nang hindi natin alam ang kalagayan natin, ay hindi na maayos. At ang matindi nito, pinapaniwala mo pa rin na sarili mo, okay ka pa rin. Kahit nagmamanifest na, alam niyo pong isang taong patay, maaaring hindi ka agad magmamanifest. Maaaring may pagkakataon nga, pag tinignan mo, hindi ka agad patay. Pag, isang minuto pa lang. Pero habang tumatagal, unti-unti na, nagbabago na lahat. Pati amoy, lumaalingaso na. Lahat na, makikita mo, nagbabago na talaga lahat. Mga kapatid, ang isang tao, ang isang Kristiyano patay na hindi nagpa-function, makikita mo unti-unti pagbabago sa kanyang buhay. Hindi attend Sunday afternoon. Sunday morning, medyo lumalaban pa. Mamaya, hindi mo na makikita. Mamaya, nandyan, pero makikita mo, iba na yung aura. Could you imagine? Mga kapatid, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Merong napakagandang disenyo sa atin ng Diyos to be a blessing sa mga kasamahan po natin. Amen! Kung ikaw'y matagal sa church at ginagamit ka ng Panginoon, mga kapatid, napakaganda ng function mo sa church. Ayon sa Ephesians chapter number 4, verse number 11, meron teachers doon. Teachers na, doon lang tayo mag-focus. Anong purpose? For the perfecting of the, gagamitin ka ng Panginoon para sa maturity ng iba. Amen. Yan ang disenyo sa atin ng Diyos. Hindi ka dinesign ng Diyos para magsilbing discouragement sa iba. Ikaw ay dinesign ng Diyos upang magsilbing encouragement sa iba. At the only way para mangyari po yung mga kapatid, mag-function ka. Mag-function ka lang as a member of the church. Could you imagine? Yan na po ang kanilang kalagayan, mga kapatid. Yan na po ang kanilang kalagayan. Dapat sila ay encouragement, pero hindi na sila encouragement. Kaya mga kapatid, i-check natin ang ating mga sarili. I-check natin, maging honest tayo. Alam niyo po ang pinaka-problema nila? Church of Sardis. Ano po sabi ng Biblia? In verse number 3. Remember therefore how thou hast received. Ano man ang kanilang kalagayan, bungay ng hindi na nila maayos sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Ano man ang ating pangit na kalagayan, maging honest tayo. At dapat maging honest tayo na bunga ito nang hindi ko na maayos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Masyado na ako nagpa-apekto sa mga naririnig ko. At hindi na ako na-apektuhan na naririnig ko sa salita ng Diyos. Yung naririnig ko sa ibang tao, grabe ng apekto sa akin. Pero yung salita ng Diyos, parang hindi na ako na-apektuhan. Could you imagine? Napakapangit na kalagayan. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa lahat ng churches dito po, sa church of, dito po sa 7 churches in Asia Minor, mga kapatid, mga simbahan po dyan, may kanya-kanyang commendation ng Panginoon. At merong bad comment din ng Panginoon sa kanila. Hindi para i-condemn sila, para sabihin sa kanilang tunay na kalagayan, upang maayos pa nila. Amen? Pero ang problema pa rin ay nasa kanila. Kahit anong sabihin ng Diyos, kung sila ay hindi aamin sa kanilang tunay na kalagayan, problema pa rin po yun. Problema pa rin, mga kapatid. Kung sila ay hindi aamin sa kanilang tunay na kalagayan, problema pa rin. Mga kapatid, walang perpekto po sa loob ng simbahan na ito. Amen? Alam niyo po yung Church of Sardis, hindi naman totally lahat sila ay hindi nagpa-function. Hindi po totally lahat sila hindi nagpa-function, but the majority of the members of the church in the Church of Sardis, mga kapatid, ay hindi nagpa-function. Yung majority.
Hindi naman totally lahat sila hindi nagpa-function. In verse number 4, ano pong sabi ng Biblia? Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Hindi lang lahat, hindi nagpa-function. Pero mga kapatid, meron o maraming hindi nagpa-function, ang nagpa-function na lang ay few. Konti na lang mga kapatid. Small in number, iilan na lang. Siguro out of 10, isa na lang. Siguro out of 20, isa na lang. Siguro out of 100, 10 na lamang. At could you imagine, i-influensyahan pa yung mga nagpa-function? Kaya hindi porket dead, tapos na ang Diyos sa kanila. Sinabi lang dito na dead, sa kadahilanan they are not functioning na. Pero meron pa rin nananatili. Pag hindi sila naayos, lahat talaga sila mamamatay na. Lahat po talaga sila ay hindi na magpa-function. Sa mga simbahan na nalaman po natin, nakarami pinanood po tayong video dito. Simbahan sa Amerika, nakita nyo po na dinemolish na halos, makita nyo po ang kalagayan hindi maganda. Hindi natin pwede sabihin, hindi lahat yun nag-function. Pero the majority, nagkaroon na ng problema sa pagtanggap unang-una ng salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid, be careful. Mas magandang dumami sa church ay yung nagpa-function. Pero pag ang dumami sa church, yung mga nagchichismis, pag ang dumami sa church, yung naninira ng kanyang kapwa Kristiyano, mga kapatid, hindi maganda yon. Yun ay hudyat ng pagkasira ng simbahan. Kaya by the grace of God, ang ating mahal na pastor, hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung aming mahal na pastor, pag nag-preach, grabe, para mapuputol na yung ugat sa liig, sa kadahilanang grabe na ang ginagawa ng dyablo sa simbahan. Hindi natin alam, unti-unti na ang galamay ng dyablo ay kumikilos. Kaya dapat po tayong mapaalalahanan. Aminin natin ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kung alam po natin na hindi na maayos ang espiritu natin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, ang solusyon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang solusyon ay ang magkalat ka na magkalat. Sa kadahilanang sinisira mo ang simbahan. At hindi mo alam, nakakadamay ka na ng mga Kristiyano na merong mataas na pangarap sa kanilang buhay. Ang dami dyan, ang goal nila, gusto ko maging ganito, gusto ko maging preacher balang araw, gusto ko maging ganito, gusto ko maging teacher, maging PSS teacher, dahil sa salita mo na bunga ng iyong pagkahina espiritual, maapektuhan, sayang ang buhay ng taong yan. Nagagamitin na sana ng Diyos, gagamitin pa ng dyablo. Hindi ka ba nakukonsensya, mga kapatid? Na dapat yung kinakausap mong yan ay dapat nabubus yung kanyang espiritual. Sa dapat siya na-encourage sa gawain ng Panginoon. Pero dahil sa mga sinasabi mo, nagkakaroon na siya ng negative sa church. Nagkakaroon na siya even ng negative sa man of God. Nagkakaroon na siya ng negative sa lahat na nangyayari dito sa church. Bakit? Sa kadahilanang hindi mo inamin ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos that you are dead. You are self-proclaimed Christian. Mga kapatid, aminin natin kasi may madadamay na iba. Walang perfecto sa atin, mga kapatid. Lahat tayo ay nagkakamali. Nagkakatalo lang kung meron tayong willingness na tumanggap ng ating pagkakamali ng tunay nating kalagayan. Walang perfecto po sa atin. Walang magaling, walang perfecto. Ang Diyos lamang ang magaling sa ating simbahan. Kaya sa Diyos tayo makikipag-deal. Sa halip na sa kausapin mo yan, una mong kausapin ang Panginoon. At pahintulutan mo mangusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan, maring nanghina ka. Maring nag-quit ka sa gawain ng Panginoon, sa kadahilan ng hina ka. Maaring tumigil ka sa PSS sa kadahilan ng sabihin na natin, nanghina ka. At maaring meron kang problemang pinagdaraanan na sinasabi mong hindi nila alam ang problemang pinagdaraanan ko. Pero alam niya ng Diyos. Ano man ang problema, ano mang panghihina, ano mang kalagayan mo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Pero please lang, huwag ka naman mandamay. Buksan po natin, alam niyo po, ito pong lahat ng simbahan. Dito po,
Isa-isahin po natin. Dito po sa Revelation chapter number 2, and verse number 7, may commendation sa kanilang Panginoon. At meron din po ang Panginoon na bad comment sa kanila. In verse number 4 muna po tayo. Nevertheless, after the commendation, in verse number 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ang problema nila, they left their first love. That is their problem. Pero ano po ang sagot? Verse number 7, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ang sagot pa rin, mga kapatid, ay ang pakikinig pa rin ng salita ng Diyos. Kung maaring nawala na ang puso mo sa Panginoon, nawala na ang puso mo sa kaluluwa, ang sagot pa rin, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Dito po tayo, verse number 8. Dito po, sa verse number, ito pong Church of Smyrna naman, mga kapatid. Wala pong silang problema sa Diyos. Okay po? Ang Church of Smyrna, I know thy works. Dito po tayo, verse number 8. And unto the angel of the church in Smyrna, write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogues of Satan. Wala pong bad comment sa kanilang Panginoon. Pero alam ng Diyos na meron silang kinakaharap na problema. I know thy works and tribulation and poverty. Alam ko ang lahat ng yan. May problema kang kinakaharap, may pagsubok kang kinakaharap, at may problema ka pang kakaharapin. Pero ano po ang sabi ng verse number 11? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Salita pa rin ng Diyos ang sagot. Amen. Kung ikaw man ay may problemang kinakaharap, family problem, financial problem, anumang problema mo, mga kapatid, yan ay alam ng Diyos, at ang sagot pa rin ay ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, hindi na natin tatapusin to lahat ng churches, pero lahat sila, pag-aralan nyo po, may iba't iba silang problema. Pero ang sagot, iisa lang. He that hath an ear, let him hear. Ang sagot pa rin, mga kapatid, ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po ang naging problema ng Church of Sardis? Kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. Remember, how thou hast received. Ang problema nila, pakikinig ng salita ng Diyos. Ang solusyon pa rin, pakikinig ng salita ng Diyos. Nagkaroon sila ng sablay na pagtanggap sa salita ng Diyos. Ayan sabi ng Biblia, he that hath an ear, let him what? Hear. Ang pakikinig pa rin ng salita ng Diyos. Sir, paano yung wala namang problemang pinagdaraanan? May tao bang gano'n? Hindi ko lang alam. Pero dito po sa Church Up, buksan po natin saglit, daanan lang po natin, Church at Philadelphia. Okay po, dyan po tayo. Verse, hindi na po natin babasahin at mahaba-haba po pala to. Diyan po, mga kapatid, pag-aralan po natin, wala pong problema sila. In good faith, they are in good in spirit, mga kapatid. Wala silang problema. Pero kahit yung panahon na sila ay good in spirit, mga kapatid, kailangan pa rin nila salita ng Diyos pa rin. Kasi pag hindi mo nabantayan ang sarili mo, okay ka? Nag-i-enjoy ka sa gawain ng Panginoon? Walang ano sa Kanya, walang bad comment sa kanila ang Diyos. Walang bad comment. Maayos lahat talaga, all throughout. Pag binasa nyo pa, all throughout, okay talaga sila. Pero hindi pa rin kinalimutan ng Diyos ang warning sa kanila. Na ano po ang encouragement sa kanila ng Panginoon? In verse number 13, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Salita pa rin ng Diyos ang kailangan ng isang tao na kung saan ay nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. Maaring hindi ka nagko-compromise. Maaring ikaw ay talagang nag-i-enjoy sa ginagawa mo sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan mo pa rin palaging makinig na salita ng Diyos. Baka sa panahon na akala mo okay ka na talaga. Mga kapatid, kailanman walang punto sa ating buhay na iisipin natin na okay tayo. Dapat lagi nating makita ang pangangailangan natin sa Diyos. Walang panahon, punto ng buhay natin, mga kapatid, na isipin natin okay ako. Maring ngayon.
Pero hindi natin alam bukas. Kaya mga kapatid, ang sagot pa rin salita ng Diyos. God is still giving us the chance, mga kapatid, to fix once again ourselves, mga kapatid, before God. Bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, mga kapatid. Ayusin muli natin ang ating sarili sa Panginoon. Ang kagandahan sa Diyos, magpasalamat tayo na ang Diyos, hindi siya after sa condemnation. Kung siya may nagsasalita ng ganito, siya sabi niya lang yung totoong kalagayan nila. But not to condemn them. Kaya meron laging encouragement sa dulo. Ito ang sagot. Ano man problema nyo, maring patay kayo, pero hindi pa huli ang lahat. For the word of God is what? Quick and what? Pag quick, alive. It can give life. The word of God can give life. Pwede ka, maring patay ka, talagang, maring lumural ka, maaring hindi ka nagpa-function ngayon, pero makapatid, makinig ka lang na maayos sa salita ng Diyos, muli kang mabubuhayan. Amen. May mga ilan dito na-offend, yung ilan dito umalis sa church, pero ngayon kasama natin. Ano naging susi? Salita pa rin ng Diyos. At least sa patunayan nilang, hindi pwedeng dayain yung sarili. Babalik at babalik pa rin ako sa church para makinig ng salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng dayain ang aking sarili. Dito ko pa rin sa church, masusumpungan ang totoong kapayapaan. Sa kadahilanan ng mundo, walang katotohanan, kaya walang kapayapaan. Pero sa church, kahit masakit, pero at least nandun yung katotohanan. At yung katotohanan na yan ang nagbibigay ng totoong kasiyahan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dito kung nasumpungan ng totoong kasiyahan. Minsan na po ako nawala sa church. Yung bago-bago ako nasa gawain ng bago-bago po akong Kristiyano, naglayas po ako sa bahay. As in, umalis ako, namuhay ako mag-isa. At kung saan ako pupunta, nandiyon yung mga full-time, uso pa yung saturation noon. Nakikita ko lagi. At every time nakikita ko sila, alam ko hindi ito ang buhay ko. Alam ko hindi ito ang buhay ko, na inom, alak na naman, balik na naman ako sa ano. Walang kapayapaan. Alam ko yung mga katabi ko, unbeliever. Dati kong sineran. Pero ngayon ako naglilid sa inuman. Alam ko hindi ganitong buhay. At hindi ko talaga na-enjoy. Kaya sabi ko, pag nakabalik ako sa church, mga kapatid, kinain ko lang talagang pride ko. Kasi ang dami, sa bus pa lang, yung bus namin dati, yung panggera, yung sa C5, yung nasa Ramos na ngayon, yung pag hindi ka taga makakatulog, kahit puyat na puyat ka, hindi ka makakatulog. Yung C5, yung dito, si Pastor Bernard Pan driver, ay talaga naman. Doon ako sumakay, yung bumalik ako dito sa church. At talaga, may mga nagsasalita, at may nag-i-encourage, meron din naman, uy, himala! May mga kung ano-ano siya sabi, pero sabi ko, kailangan ko pakinggan ay ang salita ng Diyos. Andito ako hindi para sa salita ng kung sino-sino. Kasi alam ko na kung saan ako dinala. Kaya nga ako hindi bumalik agad sa church kasi nag-iisip ako na kung yung sasabihin ng ibang tao. Baka mamaya ganto. Masyadong advance ako mag-isip. Alam po, ang isang tao may problema, ang isang taong may pagsubok na pinagdaraanan, ang isang taong nawala sa church, masyadong advance mag-isip. Hindi pa niya naririnig niya na. Parang ang gulo po ano. Pero yun po ang realidad. Pero sabi ko, kakainin ko ang pride ko. At gusto kong makabalik sa church. Nung nakabalik na ako sa church, sabi ko, this is it. Ito na talaga ang buhay ko. And I gave my life in full-time basis, mga kapatid. At ngayon, hanggang ngayon, nag-enjoy ako sa gawain ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, walang totoong kasiyahan kundi ang gawain ng Panginoon. Walang totoong kasiyahan kundi yung bunga ng pakikinig mo sa salita ng Diyos. Ano po sabi po ng Biblia? Verse number 6, chapter number 3 of the book of Revelation. He that hath an ear, let him hear what the Spirit. Ang pakikinggan mo, yung salita ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay nakinig na kung ano-anong salita, walang mangyayari sa iyo. Ang kailangan mo yung pakinggan ay ang salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit maraming napapahamak na Kristiyano? Kung sino-sino ang pinakikinggan. Pero wala nang time makinig ng salita ng Diyos. Ang matindi nito, apektado ang kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kanilang pakikinig sa mali na dapat hindi naman nila pakikinggan. Let's open once again our ears, mga kapatid, to the Word of God. And let's close our ears to those things that is pulling us down, mga kapatid. Ibababa ka niyan mga naririnig mo. Kahit papuri, wag ka mag-after dyan. After ka dapat sasabihin ng Diyos. Ibababa ka niyan. Ang mga naririnig mo, pwedeng maglagay sa iyo ng pride yan.
Pero yung mapapakinggan mo sa salita ng Diyos, mga kapatid, lagi kang ibababa niyan. What I mean, ibababa in spirit. Kumbaga, ikaw ay mag-humble. At habang inahumble ka naman ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig mo sa salita ng Diyos, iaangat ka ng Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, wala na pinakamasayang buhay, kundi yung buhay na kung saan ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kahit anong paikot-ikot natin, mga kapatid, kahit anong pa-offend natin, kahit anong sabihin natin kalagayan, ako na may from pinakamasamang kalagayan. Mas masama pa ba kalagayan mo yung sabihan ng Diyos sa dead church? Mga kapatid, wala na sigurong sasama doon. Pero still, mayroon pa rin silang pag-asa. God still giving them the chance, mga kapatid, to change their minds, mga kapatid. Kaya salamat that we have a God. Amen? A God kung saan ay nagbibigay ng pangalawang tsansa. Our God is a God of second chances, third chances, fourth chances. Lahat ng mga kapatid, ipinapagkalob sa atin ng Diyos. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya walang perfecto sa atin. Anong kalagayan mo ngayon na sasabihin mo, wala nang pag-asa? Anong kalagayan mo? Maring na-offend ka ngayon. Papay ka ba? Offend lang ang magpapawala sa iyo sa gawain ng Panginoon? Kung ikaw ay may problema ngayon sa family mo, susuko ka, paano na sila? Kung ikaw ay mayroong problema dito sa kapwa mo, Kristiyano, anong plano mo? Mga kapatid, magpasakop ka sa salita ng Diyos. Kung sorry lang naman ang nag-aantayan kayo ng sorry, mahirap bang sabihin na sorry? Mga kapatid, paikot-ikot tayo kaya tumatagal eh. Kahit kung iyan ang pupuntahan ko, kahit lubak-lubak yan, pwede, kahit mahirap, at least alam ko tama, pinupuntahan ko. Kesa naman smooth sailing yung biyahe ko, pero alam ko naman hindi yun ang tamang daan. Hindi ka pa rin masaya. Kung yan, magsusorry ka lang, kakainin mo lang yung pride mo. Maaring sa part mo mahirap. Sige, maaring sabihin natin lubak-lubak. Pero at least patungo sa kaayusan yan. Bakit yan ang tinuturo ng Bible? Kaya mga kapatid, anumang problema po natin, anumang kalagayan natin, ang sagot pa rin ay ang salita ng Diyos. Kung ikaw man ay nag-compromise, bunga ng mali mong company, maling impluensya, mga kapatid, kaya pa rin ayusin niya ang salita ng Diyos. Salamat tayo na ang Diyos natin hindi tao. Ang Diyos natin ay Diyos. Ang tao ay kukondem ka lang yan. Pero ang Diyos kailanman hindi kayo kukondem. Kaya nga pagpunta ka dito, huwag kang makikinig sa sasabihin ng tao. Ang pakikinggan mo, sasabihin ng Diyos, siguradong out of love. Amen. Mula sa pagmamahal ng Diyos. Pag ang napakinggan mo galing sa Diyos, merong kalakip na pagmamahal yan. Amen. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Walang perfecto sa atin. Lahat naman siguro tayo nagkamali at patuloy pang magkakamali. Pero mga kapatid, salamat tayo na ang Diyos po natin ay handa na patuloy tayong tanggapin. All we have to do is to give our undivided attention sa pakikinig palagi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang sagot, he that hath an ear, let him hear. Pakikinig pa rin ng salita ng Diyos. Ang problema ng Church of Sardis, maling pagtanggap, how thou hast received. Yan ang problema nila eh. Dati naman may pagsubok naman, pero nag-enjoy pa rin sa gawain. Dati naman mayroong kinakaharap na problema, pero nag-enjoy pa rin sa gawain. Dati naman, dami nag-offend sa kanya, nag-enjoy pa rin naman sa gawain. Kahit ang dami ng aasar. Kahit ang dami ng sinasabi ang ibang tao sa kanya, nag-enjoy naman. Bakit maayos ang pakikinig niya sa salita ng Diyos eh? Ang isang tao mayroong maayos ang pakikinig sa salita ng Diyos, kahit anong sabihin mo dyan, tatawanan ka lang yan. Pero mga kapatid, kahit yung ibang tao walang sabihin sa iyo, basta hindi maayos ang pagtanggap mo ng salita ng Diyos, iniisip mo lagi may sinasabi sila sa iyo. Mga kapatid, babalik pa rin sa salita ng Diyos. Wala pong malalim sa ating pong pinag-aaralan ngayong gabi. Pero sana po tayo po ay na-remind na kahit anong paikot-ikot natin, ang kailangan po natin ay salita pa rin ng Diyos. Salita pa rin ng Diyos. Kaya mga kapatid, salamat that we have the Word of God. Magpasalamat tayo na meron tayong pastor na walang sawang ewan ko, pero matanda na ang ating pastor. Alam niyo po ba yun? Na senior citizen na po ang ating mahal na pastor. But still, pag nakita niyo mag-preach, parang gustong sabi nga kung pwede nga lang suntukin pa, para maligtas ang tao eh. Mga membro, kung pwede nga lang suntukin para mabago ang buhay, gagawin ko eh. Narinig ko mismo sa bibig ng ating mahal na pastor, kagustuhan niya lang maayos tayo. At wag nating dayahin ang ating sarili. Amen. Amen. Pero mga kapatid, pasalamat tayo, hindi tayo sinusuntok ng ating mahal na pastor.
At meron tayong salita ng Diyos. Dinadaan niya sa salita ng Diyos. Amen! Ang gusto niyang mangyari sa atin ay dinadaan niya sa salita ng Diyos. Kasi alam ng ating mahal na pastor, ang salita lamang ng Diyos ang solusyon, mga kapatid. Mga kapatid, walang ibang paraan kundi ang salita ng Diyos. Sana po ay tayo po ay may natutunan ngayong gabi. Sana po tayo ay na-bless sa mensahe po na ating napakinggan. Tayo pong lahat ay magsitayo. And let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's pray. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa mensahe pong aming napakinggan. Salamat po sa inyo pong paalala. Maring iba't iba po kami, Panginoon, ng problema. May iba't iba po kaming kalagayan sa ngayon. Pero iisa lang po ang kasagutan. Salita nyo lamang, Panginoon, at wala na pong iba. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, pagkakamali, at maging maling pananaw sa aming sarili. Still, Panginoon, nire-remind niyo po kami at pinagkakaluban niyo pa rin po kami ng pagkakataon na maging maayos sa inyo pong harapan. Maraming salamat po. Kayo po mangusap, Panginoon, sa bawat anak po ninyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. While the Holy Spirit speaking to your hearts tonight, let's make business with God. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe na aming pong tinanggap. Salamat po sa paggamit niyo po kay Sir RG, Panginoon. Salamat at patuloy niyong pinapakita po sa amin ang tapat na aming pong gagawing pagsisiyasat sa aming mga sarili para patuloy po kaming maging totoo sa aming kondisyon bilang isang Kristiyano, Panginoon, at maging maayos ang relasyon sa inyo pong harapan. Salamat, O Diyos, at patuloy niyo pong binibiyayaan kami ng pagpapala na siya ang maglalapit patuloy sa inyo, Panginoon. Muli, maraming salamat sa mensahe po na tinanggap po namin, Panginoon, sa oras po na ito. And nawa patuloy niyo pong tulungan ang bawat sa po sa amin na may apply ito sa aming puso't isipan, may panatili ito sa aming puso't isipan, spiritually, O God, and not carnally, O God. Once again, all the glory belongs to you. Please forgive us on all our sins in Jesus' name. Amen. I believe we can shout aloud, Amen, for that preaching. Amen. Amen.